Tingnan nyo ha. Rebulto na naman tayo. Nagbigay na ako ng topic. Infant baptism or INC ba yan? Tingnan nyo to. Guys, may share ako sa inyo. Sundan natin kung sino. Kasi sa aral nila, pag pinaglingkuran mo yung rebulto, sinasamba. Sa atin hindi naman eh. Yung pag pinaglingkuran natin yung rebulto ng Jesus Christ, sa sinasamba natin si Jesus Christ. Pero yun yung doktrina nila. Kaso nga lang, ang problema sa doktrina nila, sila tatamaan yan kasi tingnan nyo to. Ano to? Bakit may rebulto kayo? Oh? Tsaka bakit kulay ginto? O sa amin kulay itim, hindi naman kulay itim si Jesus Christ. Naging, sa kanila tanso eh, hindi yun tintus para feeling ko paninturalan to ng kulay ginto eh. O yan, kasi kulang kung ginto to uncle, pangabuloy na lang nila yun. Ayan o. Ganyan ba yung kulay ng ano nyo, puno nyo, ng mga sugo nyo? Eh iba yung kulay eh. Ibig sabihin Diyos-Diyosan to pag iba yung kulay, di ba? Yes. Tapos wala pang kamay. Ulo lang. Correct. Ano ba? Ang pagluhod ay pagsamba. O, tingnan natin. Ito. Napakalinaw niyan. Maliwanag pa sa sikatan ng araw. Maliwanag pa to sa sikatan ng araw na may anghel eh. Ayan o. O, ano yan? Pagluhod yan Bakit? Rebulto lang ba yung bawal sambahin? Kahit nga yung baso, bawal mo sambahin eh. Eh syempre, yung sinamba nyo, tao talaga. Yung founder nyo, ganda nga ng pagkaluhod eh. Masamba naman sa tao yung INC bro eh. Yan o. Sobrang liwanag niya no. Maliwanag pa yun sa doktrina yung sikatan ng araw, tsaka malayo silang anan eh. Bulag-bulagan na talaga kayo no. Sobrang bulag nyo na talaga. Nabulag na nga sa sikatan ng araw eh. Ano yan? Sino makapag-explain yan? Kami, lumulod kami sa harapan ng rebulto ng Panginoon para sumamba sa Panginoon. Eto, paano nyo i-explain to? Ako, explain ko. Sige, Exodo 20 verse 4 to 5. Ang tanong ko, bakit nyo sinasamba yung mga ministro nyo bro? Yun yung tanong ko. Ito. Explain mo bro, bakit nyo sinasamba? Sige. Ito. Yung ano tayo sa Biblia, sa Exodo 21 Hindi, ito, explain mo to bro. Bakit nyo sinasamba yung ano? Yung ministro nyo, bakit nyo may sinasamba yung tanong ko bro? Ba't ka magsasandali? Yun yung sasagutin mo yung tanong ko. Bakit ka magsasandali dyan? Walang time out dito bro. Sasagutin mo. Kala ko sasagutin mo. Sige, sasagutin. Bakit yung sinasamba to? Hindi, sasagutin nga. Kaya nga sagutin mo nga. Bakit yung sinasamba to? Wag ka muna. Kasi sa inyo, pag niluhuran, pag siniluhuran, sinasamba. Kahit sinabi namin hindi namin sinasamba. Basta niluhuran, pinaglingkuran, sinasamba. Eh ngayon, ang tanong ko, bakit nyo sinamba to? Sagutin mo yan. Sige. Ako na magsasalita. Sige. Basa muna ako Biblia. Hindi, sagutin mo to. Ba't babasa ng Biblia? Wala naman sa Biblia itong ginagawa nyo eh. Basta sagutin mo to. Bakit nyo sinasamba to? Bira ka. Sasagot nga ako eh. Kaya nga sagutin mo. Sagutin mo ano to. Ba't Sige, nyo bigyan mo sinasamba ko to oras. mga ministro nyo? Andali ka, sasagutin Sige, 20 ko nga. seconds. Sige. Mabasa muna ako. Kasi yung sabi sa talata, ng Exodo 20, sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O bakit ginawa nyo yung Diyos to? Bawal pala. Huwag kang, andali lang nga, sasagot. Hindi, sagutin mo direct answer. Huwag kang magbasa ng talata. Bakit nyo sinasamba to? Hindi, direct answer. Sagutin mo. Doon ka magtanong. Hindi, huwag ka muna mag-ano. Sagutin mo. Kala ko sasagutin mo. Kaya nga tayo binigyan ng oras para sumagot. Ito, sumasagot na ako eh. Hindi ka sumasagot. Nagbabasa ka dyan. Wala kang explanation eh. Sagutin mo muna. Bakit nyo sinasamba to? Ayun yun. Sagutin mo. Bigyan mo 20 minutes. Ba't 20 minutes? Ang tagal-tagal naman yan. Sobrang haba naman 20 minutes. Sasagutin mo ako. Sasagutin mo lang bakit yung sinasamba ito tapos 20 minutes pa. Wala. Ayan o. Sabi nyo, ito yung premise ko. Ang major premise, ayon sa aral nyo,
kahit hindi sinasamba, basta niluhuran, sinasamba, kahit sabihin namin di namin sinasamba. Niluhuran nyo to. Hak ng Sasagot muna pagsamba. ako. O di sinamba nyo, ngayon ang tanong ko, yun yung conclusion, sinamba nyo, ngayon ang tanong ko, bakit nyo to sinamba? Wala to. Sagutin mo. O sige, sasagot na ako. Manahimik ka muna. Babasa muna Sobrang kasi linaw ako. niya, no? Oh. Maliwanag pa Ang sa sabi, sikatan ng araw. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman. 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran mo sila. Ngayon ang tinutukoy dito na mga larawan, mga Ayan, rebulto. mga larawan. Yun yung rebulto. mga larawan o rebulto na sinasamba. Ito Malinaw sinasamba tayo nyo. doon. Ngayon, Napakalinaw, bakit nyo sinasamba? Yun yung tanong ko, kanina ka pa. oh, Alam ko na yung Ito. tinuturo nyo. Ngayon, bakit nyo sinasamba to? sige, Samba kayo sige. ng samba dito sa bato eh. Ngayon, ayun, yan. Sige, yan. Pwede ba Dali lang. ano, bro? Pwede Ang ba? dali lang. Hindi mo pa naman kita nasasagot, sinagot. kanina ka pa daldal ng daldal eh. Oh, ito, Sagutin ito. mo na, bakit nyo sinasamba Sasagutin to? ko na. Rebulto to. Sasagutin ko na. Ayaw mo sumagot eh, sumagot ka, direkta. Sasagutin ko na. Okay. Ngayon, kasama ba yung mga larawan, mga rebulto na Kasama nga ginawa? kanina pa, ba't ikaw Ang dali nagtatanong? lang Sagutin nga, mo, bakit nyo sumasagot sinasamba to rebulto? Sige, pakinggan Hindi natin ka sumasagot, nag-ano ka Bromas? dyan, nagpapaliwanag ka Wala kung pong bromas, ano-ano. hindi ako makakano dito. Hindi, ako sasagutin mo makaka- yung tanong ko, bakit nyo makakasagot. sinasamba to? Bigyan Sambay, ka bakit namin, nyo sinasamba? bigyan ka namin 2 minuto, bro, ha? 2 minuto. Yan. Thank you, Kuya Nash. Yun. Ngayon, kasama ba yung ibang mga larawan o rebulto tungkol sa binabanggit sa Exodo 23-5? Siyempre hindi. Ano halimbawa? Sabihin na natin, let's say, larawan ng mga bayani. Di ba? Rebulto ng mga bayani. O iba pa mang kinikilala na sikat. Hindi yun ipinagbabawal. Alin yung ipinagbabawal? Yun yung mga larawan o mga rebulto na related sa pagreliyon o pagsamba. Ano katulad? Tama. O ano katulad? Yung Ayan, katulad niyan, pang-reliyon. Ewan ko sa'yo. Ayaw na. Altar. May Sumasagot pa altar, eh. oh. Hindi mo sinasagot, nagdadaldal ka dyan, which is matagal ko nang ina-explain yan, mali nga Sumasagot explanation pa eh. mo eh. Sagutin mo to, ang tanong ko, sumasagot ka. Ang sagutin mo, bakit nyo sinasamba to? Yun yung tanong. Hindi nga. Sagutin mo. Sumasagot pa kasi. Hindi ka nga sumasagot eh, nag-tutorial ka dyan eh. Sagutin mo to. O ito, sige, sagutin ko na. O, Sinasam- pinalayan nyo ng bulaklak Yung bang yan, yung- pang-relihiyon yan. Hindi. Puno nyo yan eh. Mali kasi ang interpretation mo. Hindi, walang Hindi interpretation. namin sinasamba. Interpretation nyo yan eh. Kayo may Hindi interpretation namin na pag sinasamba. niluluhuran, inaalayan ng Hindi, bulaklak, may kinalaman sa relihiyon, founder nyo yan. Kami, founder namin si Jesus Christ. O may kinalaman sa relihiyon, o founder nyo. Hindi nga namin sinasamba. Hindi interpretation Ito. nyo. Pag niluhuran, pinaglingkuran, sinasamba na. May bulaklak oh. Ayan oh. Hindi sinamba. O ngayon, ang tanong ko, bakit nyo sinamba? Hindi nga namin sinasamba. Bihira. Hindi, sinasamba nyo na kasi nga ang interpretation nyo kahit hindi sinasamba, basta niluhuran, inalayan ng Sige. bulaklak, larawang Sige. inanyuan, may kinalaman sa religious, Sige. may kinalaman sa religious topic, niluhuran Sige. nyo, inalayan nyo ng bulaklak, sinasamba. Ang tanong dyan, bakit nyo sinasamba? Boy letra. Interpretation nyo yan, kayo may interpretation yan, wala kaming interpretation ganyan. Wala, hindi ako Aral mo yan. makakaano ito. Hindi mo ko pinapasagot eh. Kasi hindi mo sinasagot, sagutin mo kasi, direkta. Sagutin mo. Bakit nyo sinasamba? Bihira to. Hindi nga namin sinasamba. Sinasamba nyo Yung nga eh, saklaw lino-lino nung- dito. Interpretation nyo yan. Di ba ang interpretation nyo, larawang inanyuan, pag inalayan, pinaglingkuran, pakatumbas, pagsamba. Di ba aral nyo yan? Sagutin mo, yes or no? Hindi naman namin namin aral yan, sinasamba. aral. Hindi ko tinatanong kung sinasamba nyo o hindi. Ang tanong ko, di ba ang interpretation nyo, pag pinaglingkuran, larawang inanyuan, may kinalaman sa reliyon, inalayan ng bulaklak, pagsamba yon. Interpretation nyo ba yan, yes or no? Mali. Diyan ka na naman mali. Hindi namin Interpretation nyo yan, pinaglilingkuran. interpretation nyo yan.
Hindi ba pinaglilingkuran. paglilingkurod yan? Eh ba't inalayan nyo ng bulaklak? Eh kami, Sige, inalayan sige. namin ng bulaklak si Sundan Mama ko yung Mary. argumento mo, Tapos Boy Letra. sasabihin nyo ano? Sagot. Ay, ano? Sundan ko yung argumento mo, Boy Letra. Bulaklak Dali ba lang. yan? Yes or no? Ay, Ang tanong ko, sagot. bulaklak ba yan? Bulaklak ba yan? Yes or no? Sige. Sige, ito yung sagot ko. Sagot. Dali lang. Bawa, ito sagot ko. May manliligaw ako. Bulaklak ba yan? Yes or Pinalayan no? ko Sagutin mo. binigyan ko ng bulaklak yung girlfriend ko. Ito tanong ko, sinasamba ko ba siya Ano o manliligaw? pinaglilingkuran? Manliligaw? Hindi pa Nililigawan nga, nyo to? binibigyan kita nga ng analogy. Ako, bro. Ba't kasi yan ganito nililigawan kasi, to? bro. Lalaki Bro, ka naman. Bro, Mark, ganito kasi bro, Mark. Yung Bakit yan tanong ni Boy nililigawan Letra to? kasi, Kalalaki mong tao. tungkol yan sa aral niyo, bro. Ayan o. Kasi yung aral nyo kasi bro, mapatungkol sa Bulaklak. Sumamba na. Pag nagbigay ka ng bulaklak, pagsamba na yan, nag-aalay na kayo. Yun yung aral nyo. Hindi. Kaya, tinatanong Oo, pagsamba kayo yan. dito. Kahit sinasabi natin hindi eh. Pagsamba daw eh. Ngayon, yan na. Kasi Base Ano na lang ngayon sa yung problema yan. opinion ng tao yan. Kaming mga Nash. Katoliko bro. Opinion kaming mga nyo yan eh. Katoliko, Wala kaming sinasabi ganyan niyo sa aral. amin, Boy ano Letra, po kayo? hindi ka makakaano dyan. Sabi, wait lang bro. Sabi kasi ng mga INC, eh kayong mga Katoliko lumuluhod kayo sa rebulto. Sumamba na kayo. Kayo, humaalik kayo, nagpupunas kayo, nagbibigay kayo, nag-aalay kayo ng bulaklak. Therefore, kayo mga Katoliko sumasamba. Ngayon, same scenario, kung ano yung ginagawa namin, ginagawa nyo rin. Hindi Pagdating same sa- scenario. Pagdating sa inyo, Nung hindi same scenario, ang ganda ng luhod mo dito. Ayan o, nakikita naman bro eh, same scenario yan. Lumuluhod Kami ngayon, kayo. luhuran namin, may pom eh. Sa inyo, Ito, sa ito, sahig Kuya talaga, Nash. matigas nga yung luhuran nyo. Kuya Nash, Oo. aware ka ba sa ordinasyon? Sa amin kasi bro, kapag nag-ordain sa amin, lumulo. Hindi, sagot ka muna. Aware. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, aware. Kaya ina-explain ko sa'yo yung about sa ordination namin. Sa amin talaga, pag ino-ordain, lumulod, nagpapatira papa. No? Yun ay aral ng simbahang Katoliko. Pero sa Biblia, wala kang paggalang yun. makikita. Wala kang makikita Aral sa nyo yun, Biblia. hindi sa amin. Hindi, sa inyo, ang aral nyo, pag Hindi. lumuhod, pagsamba. Sa Hindi Biblia, bro. paggalang. Hindi, ito. Sa Biblia, bro. Aral wala nyo kang yan. makikita, bro, sa Biblia na kapag inordinahan, luluhod. Ayan o. Ito, Ano ito. kaya to? Nash, yung ordinasyon namin, hindi yun paglilingkod o pagsamba. Sa bawa, yan, nakasarap kay ka RD, hindi namin sinasamba si ka RD. Hindi, ba't dito sunod na Kundi tanong ko, kung hindi nyo pagbabasbas, sinasamba, bibigay hindi lang nyo sinasamba, ialis nyo yan. Kasi ang sabi ni ano bro, ang sabi, Hindi Di ba pwedeng daming palusot paniniwala yan, yun? ialis nyo. ang sabi kasi ni Ginoong Hindi, Ba't ialis namin nyo to. naalis yun? ang sabi kasi ni Hindi Ginoong nyo sabi nyo eh. Pag hindi nyo sinasamba, dapat ialis, di ba? Aral nyo yan. O ayaw nyo, ialis to. Niluluran nyo, ialis nyo to. Sandoval bro, ng ministro niya, si Ginoong Sandoval. Ang pagluhod, Mahina stand ni Boy Letre. sabi niya ang pagluhod ay katumbas. Hindi ka naman Maliwanag. lalaban sa akin ng debate. Lalaban ka ba ng debate sa akin? Ngayon nga, hindi Ito, mo yung ko topic. pinaparaan eh. Patunayan ko patunayan mo sino yung sa pagano sa atin dito, kayo o kami. Hindi na, matagal na namin napatunayan. Oo, tapos sasabihin mo mahina yung ano ko, argumento ko, takot ka nga eh. O ngayon, Hindi ano mo to? ko pinapasagot. Ito, Ano to? Hindi mo nga pasagutin sinasagot, muna ako. pinapasagot kita kanina pa kita pinapasagot. Ang tanong ko, kung hindi nyo to sinasamba, bakit ayaw nyo ialis? Bihira ka. Aral nyo yan, di ba? Sinabihan ka na nga ni Ialis nyo yan. kasama mo si Nash. Lagi pasagutin mo ko. Hindi ka naman na. Sabi actually, Hindi ka nga sumasagot. hindi, Wala kang ang direct answer eh. Kanina ka pa dyan eh. Ang haba na ng explanation mo, hindi ka pa nakasagot. Puro ka nag-explain ka sa Exodo 20 verse 4 to 5. Hindi ka na sumasagot bro, nag-explain ka kung ano-ano, ini-invade mo yung issue. Ini-invade mo yung topic. Ang topic natin dito, yung pagsamba nyo sa rebulto. Hindi kung ano-anong talata yung babasahin mo, wala namang kinalaman sa inyong mga talata dyan. Wala kaming rebultong sinasamba. Tanda mo yan. Sabi ni Ginoong Sandoval. Hindi, Akusasyon mo lang yan. sinasamba nyo yan. Ang sabi Eh ba't kasi bakit ni inaano nyo, Sandoval- inaalayo nyo ng bulaklak? Wait lang bro. Ang sabi kasi ni Ginoong Sandoval, yung ministro, ang pagluhod, ang katumbas ay pagsamba. Ayan na. Malinaw yun bro eh. Sa ministro. Maliwanag pa sa sikatan ng araw to. Oo. Wala siyang explanation doon bro.
Walang Hindi. explanation yan. Talagang yun na yun, bro. Explicit Aral nyo yan bro, aral nyo yan. Huwag nyo na Hindi. itanggi yung aral nyo bro. Ngayon, kinakayaan mo ngayon yung aral mo. Nandito ka Wala. ngayon, nilalatagan kita Wala ng akong mga kinahiya. ebidensya. Ang Kinakaya nakakahiya mo, yung sabi mo aral hindi niya. eh. Di ba sabi niya hindi? Hmm. Hindi kinakaya niya. Di ba sinabi ni Sandoval yon, yes or no? Ano? Sinabi ba niya talaga yon na ang pagluhod, pagsamba, aral niyo ba talaga yun? Sinabi ni Ginoong Sandoval. Oo, kung Sinabi niya yes or no? pinag-uusapan. O, sinabi pala eh. Ba't sabi mo Oo. hindi? Sasagot ako. Kinakaya nyo nga. Andali lang ha. Ano nyo kahiya yung ano nyo? Yung Sinagot ko aral yung nyo, aral tanong mo nyo eh. yan eh. Ayan mo kung mag-explain. Ang Oo, ang tanong tama. ko, bakit nyo ginawa ng Oo. altar? Sige. Oo, Ay, tama. sige, explain mo yan. niya, Saan ano? sa Biblia yan bro? Gawan nyo ng altar yan. Sige. Explain mo, saan talata yan? Sige. Bigyan mo. Oo, tama yung sinabi ni Sandoval na yung katumbas ng pagluhod, O, tama pala. pagsamba, O, Kung- pagsamba, sinabi niya Kung- na siya. O, kung i-relate mo kung wala Sa sinabing reliyon. kung doon. Ayan o. sa rebulto ng sinasamba ninyo, Sa Ribulto. magkaiba naman Ribulto lang ba yung bawal sambahin? Pati tao, bawal sambahin ah. Hindi. Pag nabasa ko, hindi lang Ribulto bawal sambahin. Wala, Pati hindi ako Diablo. makakaano dito. Ganyan Hindi ka lang. nga sumasagot. Akala ko ba mahina yung argumento ko? Ba't ayaw mo salubungin? Salubungin mo. Salubungin mo bro. O, ngayon. Debate tayo. Kaya mo ba? Sumasagot ako, dada ka ng dada eh. Hindi ako makakapag ano ha. Hindi Hindi ka mo nga ako sumasagot pinaparaan. eh. Puro ka Ano ako reklamo. makakasagot? Puro ka reklamo. Hindi ka sumasagot bro. Dami mo reklamo dyan. Alam na ng Reklamo mga ka ng viewers yan. reklamo. Alam na ng mga viewers yan. Nakakahiya kayo. Ako nakakaya. Paano nakakaya? Ito hindi naman kami to. Tapos di mo masagot o. Lumabas pa. Ano ko kaya mo sagutin? Sagot daw siya ng sagot eh. Panay nga reklamo. So, hindi naman namin naray. Gato-gato. Aral nyo yan. Sige, akit yung iba. Ala, hindi na kaya. Sumuko na. Namakbo na. Kasi, paano nyo sasagutin to? Ang pagload ay pagsamba, aral nyo. O hindi nyo nga niluhuran yung ribulto, pero yung tao mismo yung niluhuran nyo. Hindi yung ganun din. Mas malala pa. Direkta talaga to. Ayun o. Kasi ang binigit ng Sandoval, ang pagluhod, ang katumbas ay pagsamba. Hindi tono, di Hindi ba? tanong reliyon. Catholic po kami. Kaso ang topic kasi natin dito bro, nas bautismo sa sanggol, bautismo na lubog, bautismo na wisik, bautismo na buhos. Eh may bumanat na naman ng ribulto, INC. Kaso tuloy, ginusto nyo yan. Kami nga, ang topic namin dito, bautismo eh. Babanat-banat na naman kayo ng ribulto, meron pa kayong medalyon. Ito bro, Ayun, no? tingnan mo, pakinggan mo ha. Kami merong ganto, kayo merong ganto naman. Sige bro, play mo yan. Bakit ako si Dilolo? Sabi ni Alice. Awit, 95. Basahin mo bro. So, sabi niya, awit 95 sa is. Basahin natin. Ayon at lumapit at sa kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. So, ang pagluhod ay pagsamba. Sabi ni Ginong Sandoval, oh. Pasigaw nga eh no? Hindi naman pabulong eh. Ano kaya yun? Ewan ko, paano to? Tapos ngayon, hindi daw nila sinasamba. Tapos ang malupit niya ng Angel, siya pa mag-explain na pag may manliligaw yung anak niya, pinapadala ng bulaklak kung ano-ano. Pag tayo nag-explain, ayaw pakinggan. Ngayon, baligtad na. Kayo na ngayon yung ganyan. Hindi kami ganyan. Direct to the point. Talata na lang ibibigay namin. Wala nang nanligaw, ganto-ganto. Wala na, hindi na uso yan ngayon. Talataan na ngayon dito. Ganda-ganda ng paksa eh. Bautismo, papasukan niya na ribulto.
2,000 years later. Debate na daw yan, ng no? mga tao, yung katotohanan. Debate na daw, debate na daw yan, no? Andiyan si Brunas Dala, dala. ano? Lagyan ito, Moderator. lagyan natin ng kayusan eh. Sige, sige, Oo. sige. Ng kayusan. So lagyan natin ng Oo nga, oras. Bronas. Salamat, Bronas. Kasi hindi maayos yung live eh. Lagyan Yeah. natin ng kayusan, bro. Lagyan natin kayusan. Paunahin natin si Brother Boy Letra. Bigyan natin ng 10 minutes. Brother Boy Letra, 10 minutes. Tapos 10 minutes. May cross-examination ba to? May cross-examination sa May akin. cross-examination. Yeah, oo. tapos So, lalagyan may 10 natin ng minutes ano. siya. May cross-examination din ako. Oo. Pero Uncle Boy, gawin mo munang lagyan mo ng power to kasi hindi naka-on yung ano. Moderator yung account ko pero hindi naka-on Alright. yung So sige, maganda to, maganda. hindi ito naka-on to. yung multigas ko, Uncle Boy. Ito. Paki-on mo I-moderate na yung access multigas, kita. oh. Sa akin din, boy. Sa akin din. Naka-ano ko ah. Naka-moderator na kayo ah. Bronas. Moderator pero hindi pa siya naka-on yung multigas niya, bro. I-on mo lahat. Ay, Brunas, di ba natanong si Rick kung lalaban ba? Parang di ata lalaban eh. Hindi naka-on na bro. Ano Lagyan ba lang to? natin ng kayusan. Debate dito? Debate? Kayusan lang, kayusan. Ayusan lang. Ayusan lang bro. Wag na nating gawing debate kasi kung i-debate dito, hindi rin naman tayo maniniwala sa isa't isa ng sasabihin natin eh. Ano na lang, open na lang, tanungan kung gusto. Hindi ka naman sumasagot ng maayos eh. Pero may maganda Hindi tanungan talaga tapos ako may makakasagot pagpapahayag. kasi nag-mute. Hindi, wala Ako din, boy, mag-mute, pa, wala ano, mag-mute mod. ha. Kasi Boy. may oras Sige, na tayo Tsaka si ngayon. Bison. Ako na, Ito si ako Bison. na mag-ano ha. Ako na mag-moderate. Natus. Wala mag-mute ha. Salamat na, salamat. May tanong po ako. Wait lang bro. Lalagyan ko nga ng kayusan eh, para sa kanilang dalawa eh. Para makikinig lang tayo. Anong paksa kaya bro? Tama, tama yun, Nas. Tama yun, Nas. Tunay na iglesia. Tunay na iglesia ba? Tunay na Paksa? Diyos. Ano bang gusto mo, Ray? Nasa Ano ba tunay paksa na nyo? Diyos na lang tayo. Tunay na Diyos daw. Bro, letra. Tunay na Diyos tayo? Ha? Sige. Maragit. Tanong ako. Mandaragit? Ayong Bakit mandaragit. nakasabay siya, no? Ano topic? Yung mandaragit, okay na yun. Sa'yo na lang yun, bro letra. Okay na yun. Hindi ko pinapangaral yung sarili ko. Mo ipare sa anong... Mo Sa ipare tunay, sa tunay na Diyos na lang. Tunay na Diyos na lang. Para Sana makita. pag-usapan sana natin si Felix Manalo, yung subo niya eh. Kaso sige lang, sige. Pag-uusapan natin Kinakaya yun. mo naman. Maniniwala Lagyan ko ka na pa sa lang ng paliwanag kaya ko. Sagot, ano na, bigyan mo na ako ng oras bro, 10 minutes, no? 10 10 minutes. 10 minutes. Alright. Ganito ha. Uncle Ray, bibigyan ko siyang 10 minutes tapos magtatanong ka sa lahat ng nilatag niya. Bibigyan kita ng 7 minutes para magtanong sa kanya. Ngayon, after mo magtanong, bibigyan kita ng pagkakataon ng 10 minutes para maglatag ka rin para siya naman magtatanong sa'yo. Para may kaayusan tayo. Bro So, Nas, okay lilinawin lang natin. Hindi formal na debate to at hindi debate ha. Hindi to debate. Okay, Sharing okay. lang Sige. to na may Salamat, kaayusan. salamat, Oo. salamat. Sige. Sharing lang na may kaayusan to. So, ganon. So, Uncle Boy, 10 minutes ha. Start ng time. So, simulan na natin no, sa pinakaunang sentro ng aral ng simbahan. Siyempre, meron lang tayong iisang tunay na Diyos. O, yan po ang stand po natin. Ako po yung affirmative. At pinapatunayan po natin yan ng mga talata. No? Unang Hari, 8, 60. No? Sa gayon malalaman ng mga tao sa balat ng lupa na si Yahweh ang Diyos at liban sa Kanya ay wala ng iba. So malinaw po, isa lang po talaga, no? Isa lang po talaga yung Diyos na dapat na lumikha, no? Na lumikha po ng lahat ng mga bagay, no? Hindi po tatlong Diyos. Ngayon, yung Diyos na to, ito po ay sabi ay walang katulad, no? Wala kang kagaya sa langit, sa ibabaw, no? Sa ilalim ng lupa. At sinabi rin na ang sabi ni Yahweh na ang mga hari at tagapagligtas ng Israel, no? Ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Yun, no? Ang Alpha at Omega.
Walang ibang Diyos maliban sa akin. So malinaw po talaga, isa lang po talaga yung pinapangaral na Diyos ng mga Kristiyano. So sa Old Testament, pakisipa. Malinaw yan ha. Ngayon sa Old Testament, yung Diyos na iisa po, ayun po ay nakalihim, no? Batay sa Deuteronomy 29:29, letra por letra. Ito po yung letra por letra. At ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. O nakalihim po yung mga bagay na para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin ng sa mga ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salitang ito ng mga kautusan. So malinaw po na na lihim po ang Diyos na iisang tunay na Diyos sa Old Testament, no? Ito po ay lihim pa, no? Ngayon sa bagong tipan, ito po ay ibinunyag na po ito sa kanyang mga banal, no? So babasahin natin dito sa Efeso 3 talatang saan ba natin magandang simulan to? Simulan natin sa uno na lang kaya, no? Ang ganda kasi ito ng Efeso 3, no? Sa 4. Sa inyong pagbasa ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. So ito na yung lihim na ibubunyag sa kanyang mga banal, no? Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam. So malinaw po, no, na yung hiwaga po na si Kristo na sa mga unang saling lahi, Deuteronomy 29:29, ay hindi po ito pinaalam letra por letra sa mga anak ng mga tao. No, yun po yung nakalihim, no, na si Kristo pala yun yung hiwaga na gaya ngayon ay ipinapahayag na sa kanyang mga banal, sa mga banal po ipinahayag, ito pong church, sa mga apostol at sa mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga hintil ay kapwa tumatang at tagapagmana. O ito yung hiwaga, no, at lihim na ilalahad po sa mga banal, kasama po yung mga hintil, at ang mga bahagi ng mga iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako ay naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinibigay ayon sa paggawa ng kanyang mga kapangyarihan. Bagamat ako ay pinapamanhik sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat ng mga kayamanan ni Kristo, na maliwanag ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng iglesia, ito po yung mga ngaral ng iglesia, ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan at sa iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos, at ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. No? So si Kristo pala yung lihim na nakalihim, na nakatago na para sa Diyos. No, dahil anong babasahin natin nung inireveal na yung patutuon ng Diyos? Ito po yung patutuon na nagpapatutuon na po yung Diyos na sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga propeta. Especially ito po yung babasahin natin kay Apostol Juan sa unang Juan 5. So ito na po yung revelation ng isang tunay na Diyos na ipinapangaral sa Old Testament na inireveal sa New Testament, na ito po pala ay Sanctissima Trinidad o Sang Tatlo. Basahin natin dito sa unang Korinto 5 talatang 8. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at merong nagpatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at silang tatlo ay nagkakaisa. So linaw, no, dito sa Douay-Rheims version, and there are three that gave testimony on earth, no, the Spirit, the blood, and the Spirit, the water, and the blood, and these three are one. Yung three are one, yan yung ibig sabihin yan yung Trinity. Pinaiksi lang, sang tatlo. Ano ba yung sang tatlo? Tatlong nagkaisa, or triunity, tatlong nagkaisa. Trinity, triunity, pinag-isa lang, di ba? Ngayon, ano tong triunity na to na nagpapatotoo daw sa lupa? Ano daw to? Sa 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. Oh, di ba ang linaw?
kung tatanggapin natin ang patotoo ng tao, mas lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Bakit? Ano ba to? For this is the testimony of God. Dahil ito ang patotoo ng Diyos. Lino na nagpapatotoo sa kanyang anak. Yun yung si Kristo. Pinapatotohanan nila si Kristo na nakalihim sa lahat ng mga panahon na hindi natanggap, na unawaan ng mga Israelita, ng mga Pariseyo. Hindi nila natanggap, hindi nila nakilala yung lihim na si Jesus Christ, na siya yung matagal na nakalihim sa lahat ng panahon na nagpapatotoo. Alin yung nagpatotoo kay Kristo? Ang Diyos na sang tatlo or tatlong nagkaisa, no, na ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang cross parallel po niya nasa taas lang, no? The Father, the Word, and the Holy Ghost. Ito yung lumikha. The Father, the Word, and the Holy Ghost, parallel, Genesis 1:1-2. Basahin natin. No, ayan yung parallel niyan, no? Sabi dito, yung lumikha ng lahat ng mga bagay. In the beginning, God created heaven and earth. Diba? Ang linaw, oh. And the earth was void and empty, and the darkness went upon the face of the deep, and the Spirit of God, yung Espiritu ng Diyos, move over the water, lumilikha sa ibabaw ng tubig, gumagawa sa ibabaw ng tubig. Kaya yung sinisimbolo ng tubig doon, letra por letra, yung Holy Ghost sa 7, tinukoy na tubig. Yun yung typology rin ng paglalang ng banal na Espiritu Santo pag ikaw ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Pag ikaw ay bininyagan sa tubig, lalalangin ka ng Espiritu Santo, isa ka ng bagong nilalang kay Kristo, isa ka ng Kristiyano. O nasa naman si Kristo dito? And God said, yun yung salita. Alin yung salita? Yung blood na tinukoy sa 8. Yun yung Diyos na tinukoy sa Gawa 20:28 na iglesia ng Diyos, na iglesia ni Kristo. Di ba? Na tinubos niya ng kanyang sariling dugo sa Greek theos. Theo. Pwede tatlong persona pala ang na-reveal kasi person yan eh. Father, Son, and Holy Spirit. Di ba? Kaya nga, there are 3. Di ba? Meron 3 nagpapatotoo. Magpapatotoo ka ba? Di ba? Ano yung nagpatotoo? Tao ba yon? Sabi ni Saint John, hindi. Ito ay patotoo ng Diyos. Letra por letra. So napakalinaw po, no? At ito po yung aral na matagal na nakalihim sa lahat ng mga panahon na inilahad po sa kanyang mga banal, sa mga hintil, sa mga banal na rin, no? Ito po ay iglesia ng mga banal. No, hindi po to iglesia ng mga hindi banal eh. Letra por letra. No, wala pong ganun na iglesia ni Kristo tapos hindi pala mga banal. No, babasahin natin yan, no? Kaya kami po ay yung nasa Old Testament at nasa New Testament, isa lang po ang ipinapangaral niya, nakalihim po sa Old Testament, yung isang tunay na Diyos. Deuteronomy 29:29, inireveal sa mga banal na nagpapatotoo sa kanyang anak na si Jesucristo na nakalihim, ang Sangtatlo o Sanctissima Trinidad na iisang Diyos na nagpapatotoo sa langit at sa lupa. So yan po ang ipinapangaral ng mga banal ng buong tunay na kakristyanuhan simula pa po sa time ni Jesus Christ. So yun lang guys, at sige, tanong ka na Ray. Okay, mga brother, pangunahan ko lang kayo ha. Alam naman ni Nas din to na hindi ako nagbibigay ng talata ng Biblia. Unang tanong ko lang sa'yo, brother, isang, boy letra. Ray, Hindi ka naman pala. Sudi lang, Ray. Sudi lang. Natus bro, 7 minutes bro? 7 minutes yung cross. Sige, kahit di na umabot dyan. Di na umabot 7 minutes. Tanong, naniniwala ka Sige ba? lang, Ray. Go. Naniniwala ka pala na may isang Diyos na tunay, ang Ama. Ang dami mong binasang talata, nagpapatunay na may isang Diyos talaga na ang Ama lang. Objection, Ngayon, magtatanong dapat, teka muna, Ray, dapat Ray, direct question, huwag kang magpahayag Ayun dun na. sa presentation. Naniniwala pala siya na may Hindi nga isang ako Diyos na naniniwala tunay. sa Tama aral ba? nyo eh. Wala akong paniniwala sa aral nyo, huwag kang muna magpahayag ng mga aral nyo. Hindi sa aral namin. Magtanong ka Tanong ko, muna. sagot ka lang. Hindi magtatanong ka, hindi ka magpapahayag. Tanong ka lang, Ray. Hindi kaya nga, Tanong ka lang, nagtatanong Ray. ako. Naniniwala ka na may isang Diyos na tunay, ang Ama. Tama ba?
ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Unang Juan 5, 7 hanggang 10 hanggang 9. Yung tatlo nagpatotoo sa langit at sa lupa, patotoo ng Diyos, isang Diyos. Saan mo mababasa na yung tatlong yun o yung dalawang yun tunay na Diyos? Babasahin natin, no? Dito sa Sige. letra por letra, no? Tunay Dito na Diyos, sa... babasahin ko, sige. Walang problema. Sige. Sige tunay na Diyos po ito, no? Yung Diyos na bababasa natin dito, ito po yung tunay na Diyos, hindi po ito sinabi ni Yung dalawa, si Kristo Hindi nga tsaka dalawa, si tatlo ang nga Espiritu, Tatlo nga, hindi nga dalawa, Trinity nga. Kanina ka pa, hindi mo pala naintindihan. Sige. Hindi, Makinig ka muna, kay Kristo kasi- muna. Kailangan mabasa naman. mo na si Kristo at ang Ayaw Espiritu naman to Santo makinig. ay tunay na Makinig ka Diyos. muna. Mag-mute ka muna nga. Babasahin ko na nga binasa ko na to kanina rin O tatlo to. Tatlong persona to sa isang Diyos. O sa 7. O basahin natin And there are three who gave. Who? Pag sinabing who, personal pronoun yan. Person yan. Personal pronoun. Who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. So tatlo yun yung who. There are three na persona. Who? The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Sa 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For, ano sabi doon sa 7? For this is the testimony of God, capital G, tunay na Diyos. Ayan na. Letra por letra naman masyado. Wala Sunod na doon yung tanong. sinabi na tunay na Diyos. Testimony ang sinabi mo. Objection. Nag-side comment, wala daw sinabi na tunay na Diyos. Walang sinabi rin sa talata. Guys, Ray. Ganito. Pause muna. Kung ano yung sagot niya, bro. Kung ano yung sagot niya, ano tayo, tanong lang tayo, wala tayong comment doon sa sagot. Ngayon, bro, yun yung kaya sana sinasabi, hindi mo ko komentan, magtatanong ka lang. Ngayon, bibigyan ka ng 10 minutes mamaya para lahat ng sagot niya pamalian mo. Okay? So, tanong ka lang, bro. Go ahead, bro. Anong? Alam mo ba na si Kristo ginawang tagapamagitan ng mga tao patungo sa Diyos? Siyempre alam ko kasi nga siya yung sinugo ng Ama, ng kanyang Ama, siya yung bugtong na anak na Diyos na Panginoon din sa Old Testament na nakaprapis sa Psalms 110 verse 1. Isaiah 7:14, Isaiah 6:9, letra por letra. Yung sinugo siya para maging tagapamagitan sa Ama. Na Diyos din siya. Okay, Babasahin ko sa iyo, bro. letra por letra. Isaiah Next 9:6. question. Next question na Next pala. question. Ngayon, ginawa mo ring Diyos na tunay si Kristo. Sino na magiging tagapamagitan mo? Yung tagapamagitan at tagapagbantay, Diyos din po yun. Yung nagtatag ng iglesia, kailangan daw po Diyos. Sa Psalms 127 verse 1, no, maliban na si Yahweh ang magtatag ng bahay, ang magtatatag nito ay walang kabuluhan. Maliban na si Yahweh ang tagapagbantay, tagapagligtas, ang taong ito ay walang saysay na magpupuyat. Ang Diyos na nasa langit magtatatag ng isang kaharian si Kristo para igawing tagapamagitan sa kanyang Ama. Bago ka sumamba sa Ama, bago pumunta sa Ama, punta ka muna, dadaan ka muna sa anak. Yun yung ibig sabihin doon. Next question. Next question. Okay na, malinaw naman eh. Hindi na kailangan questioning Question lang, siya. bro. Okay na, Question lang, bro Nas. O, Okay Isaiah na, okay na. 9:6. Sige, bigyan Kapag niyo ng- sa atin ay bigyan natin pinanganak ng- ang isang bata, at sa atin, yung tagapamagitan, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balik at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yun yung binigay sa atin eh. Makapangyarihan Diyos Okay. din, yung tagapamagitan Okay, sa so Ama. next question, bro Ray. Next question. Okay na, Nas. Yung mahalagang Okay na. tinanong ko na dalawa, Okay na okay pala. na Sige, yun. wait lang, bro, wait lang. Maglalatag daw si bro Ray. Bro, bigyan niyo 10 minutes si bro Ray para makapaglatag. 10 minutes, 10 minutes. Yan, okay, Okay, bro bro Ray, Nas. go ahead. Okay, bro Nas, kahit di naabutin to ng 10 minutes, ito yung mga salita lang ng Panginoong Sokristo. At siguro ito rin yung paraan para makilala ang Panginoong Sokristo na inutos ng Diyos. Sabi ng Panginoong Sokristo na ikaw, Ama, ang makilala nila na isang Diyos na tunay. Kung yung sinasabi ni Boy Letra
na Diyos din si Kristo, bakit hindi niya sinabi? Dahil nabasa niya, naninilihim daw. Ang pagiging Diyos, hindi yan pwedeng ilihim. Kasi karapatan ng lahat ng tao na makilala talaga kung sino ang Diyos. Kaya yung sinasabi niya na inilihim daw, maling unawa lang yon. At wala din sa sinabi ng talata na inilihim na Diyos din si Kristo. Ngayon, nung una niyang salita, nasabi ni Kristo na ikaw makilala nila na isang Diyos na tunay, yun lang pagpapatunay na eh. Kasi nandun lahat yung mga importante. Iisa, tunay, ang banggit ang pangalan ng Ama. Napakalinaw. Ngayon, ang pagkilala naman na inutos ng Diyos para kay Kristo, napakalinaw din naman. Iluhod natin ang ating mga tuhod, ibig sabihin sambahin. Ginawang tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Ginawang tagapagligtas. Napakalinaw naman siguro yan at naiintindihan naman siguro ni Boy Letra yan. Ginawang tagapagligtas, tinubos niya ang kanyang iglesia. Kaya yung pinapatunayan ni Kristo mismo na may isang Diyos na tunay, yun dapat ang makilala ni Boy Letra na Diyos natin lahat. Kasi ayon din naman kay Kristo, sabi niya rin, ang Diyos niya, Diyos natin. At ang Ama niya, Ama din nating lahat. Ayun lang, Bro Nash, hindi na ako magtatagal pa ng 7 minutes na yan. Yun lang, napaka malaking preba na yun ng Panginoong Kristo. Pwede na siya magtanong. Wait muna. Sure ka? Talaga, pwede na. Oo, pwede na. Sige bro, tanong bro. 7 minutes. Teka lang, ayusin muna natin yung oras. Sige bro, go ahead. Saan talata na hindi dapat ang inililihim ang mga bagay tungkol sa Diyos? Saan talata? Sabi mo hindi dapat inililihim ang mga bagay tungkol sa Diyos. Teka muna, as a premise, sinabi mo yan kanina. Karapatan daw ng tao yan. Wait lang. Pasagutin mo na ako. Moderator Di muna. pa nga ako tapos magtanong. Wait lang, moderator. Bro Ray, patapusin natin siya magtanong kasi oras niya yan eh. Oras niya magtanong kahit ubusin niya oras niya yan. So, ganito. Hintayin natin siya matapos ang tanong, then tsaka ka sasagot. Sige, Bro Boy, go ahead. O saan natin mababasa yung mga bagay patungkol sa Diyos dapat hindi inililihim dahil karapatan daw ng tao? Saan talata? Yung sinabi mo. Ang pagiging Diyos kasi, Brad, hindi talaga Objection, talata nga inililihim yung yan. hingi ko, hindi daldal objection. Ayun, Wait lang, pinaulit ko na nga kanina pa. Wait Umpisa, lang, bro, hindi ako nagbibigay ng talata. Brother Ray, wait lang. Pas ka na lang, pag ganun. Ganito. So, anong objection, bro? Ang Sagutin lang objection naman. ko, yung daldal niya. Kasi debate to eh. Nag-uusap kami itong patungkol sa salita ng Diyos sa Bible. Teka. Hanap ako ng salita ng Diyos sa Biblia. Hindi sa bibig niya, hindi Teka. daldal niya. Teka muna, Teka. nag-object ako. Hindi, sa Nag-object una ako. nag-usap tayo, hindi ito formal na debate ha. Hindi nga formal, pero may Okay. objection Hindi ako. to Mag-mute ka muna. Hindi to Mag-mute ka formal. muna. Ay, hindi ito debate. Hindi ah. Dito debate. Hindi to debate. Ang Ano objection bro? ko, Mr. Moderator, Ano ito objection? yung objection ko sa hindi formal na debate na to. So, ang objection ko, hinahanap ko talata. Ang hiningi ko talata, hindi daldal, hindi laway-laway. Ako nga puro talata, nahihiya nga ako magsabi dito ng walang talata eh. Tapos siya laway-laway. Bigyan niya talata pag wala, pass na lang, next question na lang. Hindi naman formal to eh. Next Gano'n ba? question. Alam mo naman pag wala. Okay, next question na tayo. Bro Ray, anong counter objection mo, bro? Ay kung puro talata ang itatanong mo, wala talaga ako isasagot sa inyan. Kasi nga sinabi ko na nga sa una pa lang na wala ako ibibigay na talata. Pero yung sasabihin ko sa'yo, nakakagarantiya naman na nakasulat at alam mo rin naman yon. Sige. Ito yung talatang binigay mo kanina. Wala akong binibigay na talata. O sige, sa Juan 17:3. Sige, ito yung talata na paborito nyo, no? At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. As Jesucristo na iyong isinugo. Ang tanong ko, nung nangaral si Kristo ng iisang Diyos na tunay, sinama ba niya, binanggit ba niya yung sarili niya sa talata, sa 3?
Binanggit niya yung sarili niya nung nangaral siya ng isang tunay na Diyos. Binanggit niya o hindi niya binanggit? Binanggit. Sabi niya, Oo. sugo siya. Sugo. So ang gusto niyong ipalabas na hindi siya Diyos dahil natawag siyang sugo. Ganun ba? Ay, yung sinabing pagsusugo, ibig sabihin na may nagsugo, hindi niya talaga babanggitin na Diyos siya. Sunod na tanong. Ano ba yung sugo? Nature ba yon? O ministry? Sinugo ng Diyos si Kristo para Objection. makilala mo siya at least Wala nangaral. nga, ano Objection. objection. Ang objection ko, pinagkontra niya kasi yung sugo dun sa Diyos na topic namin. Ang tanong ko, yung sugo ba, na salitang sugo, ano ba yan? Ministry ba yan o nature? Ako Sinabing na, sugo. moderator. Bro, categorical, mamimili ka sa dalawa. Kung wala ka doon pipiliin sa dalawa, next question na lang tayo. Pipiliin mo ba, bro? Para hindi na mahirapan, next question na lang. Next question daw, bro. Kasi maguguluhan lang si Boy Letra eh. Side comment. Side comment. Dito sa 4. Okay, Uncle Boy, go ahead. Sa 4. Baba natin ng 4 Sabi mo sinugo siya, di ba? Ng ama. O anong sabi niya sa ama? Sa 4. Niluluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko na ibinigay mo sa akin. At ngayon maluwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kailan daw niya tinaglay yung kaluwalhatian? Bago magkaroon ng sanlibutan o nung nagkaroon na ng sanlibutan? Pili ka. Hindi mo kailangan pamiliin. Katunayan lang yun na hindi naman sinabing Diyos siya. Meron sinabi dito na katunayan to na hindi niya sinabing Diyos siya, yung bagong daldal mo. Saan talata? Nakatunayan to na hindi siya Diyos. Saan talata? Ikaw ang nagbasa. Pinasa mo yung talata, wala namang binanggit Objection, doon wala na na ng Diyos din talata, siya. pas na lang. Okay, pass na lang, pass. Okay. Tanggap mo ba yung salita ni Kristo na tinuturo niya, na dinudoktrina niya sa mga tao na taglay-taglay niya yung kaluwalhatian bago pa likhain ang sanlibutan? Tanggap mo yung sinabi ni Kristo? Walang pagtututol doon kasi sinugo nga tanggap. ng Diyos, kaluwalhatian. Hindi sinabi na yung pagka-Diyos. So, yung tanggap niya na kaluwalhatian na tulad ng sa Ama, taglay-taglay niya pala yun bago pa magkaroon ng sanlibutan. Amen. Pero hindi sinabi doon yung tinaglay niya pagka-Diyos. Amen ba? Ang tinatanong ko, hindi yung tinaglay niya hindi pagka-Diyos. Saan talata? Marami naman na talata. Kristo pa nga mismo nagsabi Saan na hindi talata? siya Diyos. Bigay mo na yung kaluwalhatian na tulad ng sa Ama, hindi Ito, pagka-Diyos. Saan talata? Hindi talaga pagka-Diyos yun. Kaluwalhatian Asan yung binigay. talata? Objection mo naman, Mr. Moderator. Meron bang talata o din? Explain ka na Laway lang na para naman hindi yan. ka mahirapan. Laway na naman yan eh. Pass na lang daw siya, bro. Pass Basta na lang. lang. Next question ka na lang. Next Pass. question daw, pass daw siya. Game. So yung kaluwalhatian, meron pala siyang kaluwalhatian na taglay bago pa magkaroon ng sanlibutan. Pero hindi pagka-Diyos. So tanggap mo na mayroong Kristo bago magkaroon ng sanlibutan. Ang tanggap mo lang, hindi lang Yun, pagka-Diyos. dahil panganay nga yan eh. Tanggap mo, bago pa magkaroon ng sanlibutan, may Kristo na. Tanggap mo. Panganay nga yan eh, ayon sa Biblia. Tanggap mo ba, yes or no? Isort na muna, bro. Sinagot na kita. Next question ka na lang. Tanggap mo ba yung sinabi ni Kristo? Teka lang. Moderator stand. Yes or no muna, bro. Yes or no, tapos proceed tayo. Yes or no? Gusto niya pa ba ng yes? Sinabi ko na nga na panganay eh. Siyempre nauna. Kung yes yun, bro, consider the yes. So, ang sabi panganay dito, nga eh. ang sabi Ayan na, dito, bro. Yes daw. Teka lang. Yes daw, bro. Go. Yes, Next yes question, daw. bro. ang sabi dito, bago pa magkaroon ng sanlibutan, tanggap mo yon bago pa magkaroon ng sanlibutan. Inulit mo na naman, sinagot ka na. Yes daw yan, bro. Yes. Sa aral ng sugo nyo, pinapangaral nyo ba na si Kristo nandoon na bago pa magkaroon ng sanlibutan na tinanggap mo ngayon, nag-guess ka? Katotohanan yan, itinuturo yan. Kasi nga, panganay nga siya. O panganay, okay. So saan sa doktrina nyo na itinuturo nyo na si Kristo, wala pang sanlibutan, nandoon na siya? Magtanong ka na lang, nasagot na kasi yan eh. Ibang tanong na lang. So tanggap nyo yun, yung pre-existence ni Jesus Christ? Talaga? Itatanggapin mo ngayon yan?
Ay, di pa ulit-ulit na lang yung tanong mo. Sinagot ka na. Ulitin ko na lang din yung sagot ko. Moderator's time, bro. Moderator's time. Yung way of questioning ni Boy Letra, bro, ano yan, confirmation lang. Kino-confirm lang. Confirmation. Tapos mag-proceed kasi to another Kinonfirm ko question. naman. Yun nga, tinuro sa amin. Kaya nga panganay yan eh. Nakasulat naman sa Biblia. Ibig sabihin, Confirm, nauna. bro. Para maniwala siya, nagko-confirm ka, magsabi ka ng yes or no, para meron sa assurance na nag-confirm ka. So, pakiulit yung question, then pa-confirm, then proceed tayo to next question. Sige, ibang tanong na lang. Ito, basic dito sa 1:20:28. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Mag-amen ka dito? Kay Tomas? Maling unawa. Hindi ko tinatanong kung maling unawa. Tinatanong ko kung mag-amen ka kay Tomas. Yes Hindi or ako no? mag-amen kay Tomas kasi maling unawa. Objection, Mr. Moderator. Wala pa naman akong tinuturo dito. Nagbabasa pa lang ako. Huwag siyang magsabing maling unawa dahil hindi ako nagpapaliwanag. Hindi ko naman po pwedeng sagutin kita na tamang unawa. Nag-objection ako. Objection. Ano yun? Oh. Sige, anong unawa dito? Sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko sa unawa ng Iglesia ni Cristo. Maling unawa kasi hindi naman talaga Diyos si Kristo. Ang tanong ko, ano yung unawa nyo? Hindi ko sinabing mali yung unawa nyo. Mali naman talaga yung unawa nyo. Tanggap. Mag-mute ka muna nga. Sinabi ko na. Sinagot ko. Mag-mute ka muna. Ang tanong ko, ano yung unawa ng Iglesia ni Cristo? Tanggap ko naman mali talaga yung unawa nyo. Ipaliwanag mo lang kung ano yung maling unawa nyo dito. Huwag mo na mag-side comment yung Iglesia nyo. Alam mo naman ang lahat yan. O anong unawa ng Iglesia ni Cristo na 1914? Nung sinabi, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Capital D. Kasi kung paniniwalaan mo yan, sasalungat yan sa sinabi ni Kristo na tao siya. So hindi mo pinapaniwalaan yung yung Juan 20:28, hindi mo pinapaniwalaan. Mali lang ang unawa. Sir Moderator, pasagutin mo nga yan kung pinapaniwalaan ba niya o hindi. Si Tomas mismo. Hindi nga ako naniniwala eh. Kasi nga hindi nga Diyos si Kristo. Hindi siya naniniwala kay Tomas. Next So, question, bro. ito bang nasa Juan 20:28? Ito ba ay aral na isinulat ni Juan? Yes or no? Paulit-ulit. Ulitin ko yung tanong, paulit-ulit talaga, hindi mo sinasagot. Ito bang sinulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo, sa gospel niya? Sinulat niya, no? Sa Juan 20:28. Ito bang sinulat ni Juan, aral ba to sa gospel? Aral ni Juan sa gospel niya? Gospel ba to? Part ba to ng gospel? Yes or no? Moderator. Kaya may objection. Ano yan? Next question na lang kasi doon lang naman din kanina yung sinagot eh. Next question. Next question na lang daw, bro. Gospel ba to? Gospel ba to? Yung sulat ni Juan? Yes or no? Next question na. Next question, Boy Next Letra. question. So yung gospel na to, hindi nyo pinapaniwalaan ni Juan na Panginoon at Diyos si Kristo. Magtanong ka lang, hindi ka mag-akusa. Nagtatanong nga ako. Time bro, time. Time. So, conclusion tayo. Parang magko-conclusion pa ba? Magko-conclusion pa ba? O sige, Makulay ko si Brother Ray, conclusion, bro. Sabi mo kung saan nagkamali si Brother Boy Letra sa mga lahat na nilatag niya. Bigyan mo na 5 minutes, bro. 5 minutes conclusion na tayo. Okay, salamat, Dronas. Ang daming binasa na talata ni Boy Letra. Pero mukhang hindi niya naiintindihan lahat ng binasa niya eh. Kasi nung una pa lang, sumasampalataya siya na may isang Diyos na tunay, agring-agree siya ron. Pero nakabasa lang siya ng Trinity, nakala niya ay tunay na Diyos lahat. Saka ngayon nagbago. Kaya nga tanong ko sa kanya si Kristo ginawang tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Napakalinaw si Kristo ginawang tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Ngayon ilalagay ni Boy Letra na Diyos si Kristo. Sino na tagapamagitan niya? Wala na. Sasabihin niya, Diyos na rin ang mamamagitan para dun sa Diyos. Napakagulong aral.
Yan yung hindi kasi naniniwala sa salita ng Panginoong Kristo. Eh kung paniniwalaan mo lang naman ang Panginoong Kristo na napakalinaw ng sinabi niya nung nasa lupa siya, ikaw Ama, ang makilala nila na isang Diyos na tunay. Pero kung sinabi ng Panginoong Kristo na tayo Ama, ang makilala nila na isang Diyos na tunay, maniwala tayo roon. Kaso hindi nilinaw na napakalinaw. At yun naman, si Boy Letra, agree naman doon na may isang Diyos na tunay. Kaso may duda siya. Pinagdududahan niya na yun daw 3 persona. Wala naman siya mababasa sa Biblia ng Anak at Espiritu Santo. Tunay na Diyos din. Wala naman siya mababasa. Kaya nagbasa lang siya ng Biblia pero hindi niya naman naintindihan yung mga binasa niya. Dahil hindi siya sumasampalataya sa sinabi ng Panginoong Kristo na napakalinaw. Ayun lang, Boss Nas. Salamat Okay. So, inaway mo na ba? Meron ka pang 3 minutes, bro. Okay na. Inaway mo na? Nas, okay na. Okay, sige. So, Brother Boy, 5 minutes, go ahead. Alright, so ito po ay nagsasalita ng mga bagay na hindi niya naman naiintindihan yung mismong salita niya. Hindi naman kasi magkakontra yung salitang sugo sa Diyos. Una kasi sa lahat, hindi naman kasi nature yung sugo. Yan na naman po ay ministry na naman. Pati yung po yung tagapamagitan, hindi po yan nature. Ministry din po yan. Hindi ka talaga nag-iisip no? Kayo nga tong may sugong si Felix Manalo. So, ibig sabihin, pag sugo si Felix Manalo, hindi na siya tao. Ganun ba? Kasi nature niya, sugo na, napalitan na, anghel na. Klaseng kagunggungan yan, bro. No? Anong sinabi din ni Jesus Christ kung paanong isinusugo ko kayo? Kung paanong isinugo ako ng aking Pwede ama, mag-object. isinusugo ko kayo. So, hindi na rin Pwede sila tao. mag-object. Sugo na sila. Moderator, mag-object lang. Ano namang klaseng Sir, kalokohan yan? objection? Pakipost na Pa-object tayo. pa. Anong klaseng kalokohan? Bro, Boy Letra. Nagbabasa ka ng Biblia, iwasan mo Wait yung lang, wait lang, Uy, pananalita. kalau mag-objection Wait ka, lang, hindi ka wait lang, bro. magkukomentary sa akin. Bro, nagano yan, bro. Oras na yan, bro. Hindi tayo pwede pumasok, bro. Kasi we need... Sige. So, nilagyan na natin ng kaayusan. No? Sige, bro, Boy Letra, go ahead. Oh, di ba? So, hindi niya nga alam yung salitang sugo. So, doon lang siya kumapit sa salitang sugo. Pag sugo na, hindi na daw Diyos. Kasi daw, sugo na. So, sinugo. Hindi naman kasi nature yung sugo. So, ganyan yung gagawin natin sa mga to. Ganyan lang sila kababaw. Aaralin nyo lang yung mga salita nila. Kung tugma ba sa sinasabi nila. Hindi tugma, hindi match Komedyante nga yung dating Joker. Pag sinabing sugo, hindi na Diyos. Pag sinabing sugo ako, ikaw, ako, tatay, sinugo ako ng tatay ko bumili sa tindahan. Ay, hindi na ako tao, sugo na ako Ganun ba? Pagkukontrahin mo? Tagapamagitan yun yung simbahan sa kay Kristo. Si Kristo naman, tagapamagitan sa Ama. So, yung mga tao ng Diyos, hindi na sila tao, sugo na sila, tagapamagitan na sila. Ang labong babaw naman nung mo, ang bigat naman ng argumento ko, tapos ang babaw naman nun sa'yo, bro. Para naman hindi naman match Para naman tayo nagsasaya ng oras dito. Talon-talo kanina ka pa talo. Hindi mo naman natutulan yung mga talata ko. Wala kang nga binigyan na talata, di ba? Anong gagawin mo dito? Laway-laway. Sino ka, bro, para paniwalaan namin na wala kang gamit na Biblia, tapos papaniwalaan ka pala namin. Laway mo, daldal mo lang. Puro ka daldal dyan, daldal. Mali ng unawa mo, Boy Letra. Tapos wala naman siyang ipinaliwanag. Diretso side comment. Ano naman yan? Ano ba naman klaseng yan, bro? Kumbira naman. Huwag kang ganyan. Kami nag-aaral kami dito. Pati yung mga nasa komentary tatawa kasi no match wala, no match. Nakakatamad tuloy. Natamad ako, bro Nakakatamad, no? Kapag ganyan talaga kausap ko, anong trail? Wala hindi ka magbibigay ng talata. Ano sabi dito sa 2 Timoteo 3:15? Ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. Hindi sinabing maglaway-laway ka dyan. Hindi sinabing gagamitin yung daldal mo, pati yung daldal ng mga puno nyo.
Boring nga sabi niya antagonist eh. Ako rin naboboring na eh. Boring tong laban na to guys. Naboboring. Wala, no match. Hanap na lang kayo ng iba. Tawagin nyo yung iba. Pakitin nyo dito ngayon, no? At wala to, no? Zero to. Negative pa to eh. No? Walang binigyan ng talata. Siyempre, naniniwala naman kami na isang Diyos. Yung isang Diyos nakalihim yun sa Old Testament. Well, totoo naman. Hindi nga nila nakita. Sa New Testament, nakita na namin si Kristo eh. Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. O di na-reveal na nga yung Diyos sa amin na sa Old Testament nakalihim pa rin. Hindi pa rin nila nakikita. Yung Diyos doon. Sasabihin mo, karapatan ng tao, Deuteronomy 29:29, kontrahin mo na yung salita ng Diyos. Na mga bagay para sa Diyos ay nakalihim. Sa New Testament, inilihim na si Kristo yon, na inilahad sa kanyang mga banal. Sa pamamagitan ng kanyang mga banal ng iglesia, ipinapangaral namin si Kristo. Inire-reveal na ng simbahan na si Kristo yon, pati yung Trinity. Yun yung iisang tunay na Diyos na sinabi dun ni Kristo sa Juan 17:3. Sinama niya yung sarili niya sa pangangaral niya. Kung meron talata na sinabi ni Kristo siya ay tunay na Diyos, yung talata na yun mismo. Kasi sinama niya yung sarili niya. Ngayon, yung term na sugo, hindi yun kontradikto sa term na Diyos kasi hindi naman ministry yung Diyos. Nature yun, hindi mo maaalis yun. Kagaya ko, hindi mo na maaalis yung pagiging tao ko sa akin. Kahit maging sugo ako, kahit ano pang mangyari sa akin, tao na ako, ganun din yung pagka-Diyos. Kahit maging sugo si Kristo, maging anak siya ng Diyos ng God the Father, isugo siya, gawin siyang tagapamagitan. Hindi mo maaalis yung pagiging niya, Diyos, kasi nature yun eh. Alamin mo yung nature, pagkaiba ng nature sa ministry. Time bro. Okay, salamat. So, maraming salamat, Brother Ray, sa pakikipag-cooperate sa Uncle Boy. Oo naman. Walang problema yan, Ash. Ayan. So, kaibigan ko na si Uncle Ray. Kaibigan ko yan. May makit. Ay, bigyan mo pala to? Ako naman, Bro Nash. Yung mga sinabi ko naman pwede naman niyang pagbasihan niya kung siya nagbabasa ng Biblia. Kung may sinabi naman akong hindi nakasulat, pwede niya naman questionin yun. Yes, bro. Pero Brother Ray, lagi kang tambay dito, Brother Ray. Walang problema yan. Bigyan pala na to. So sana, brother, kahit na ayaw niyo ako tropahin, tropa ko kayo lahat. Thank you, bro. Uncle Ray, ako ba ang umayaw na tropahin ka? Di ba umakit ka kasama ko yung mga tropa tips, di ba? Di ba? Sa baba. Natatawa ako kayo di niya daw tropa. Tropa tayo. Sabi ko nga sa kanya, alam ko ba, tropa tayo ha? Patay tayo naman rito, patay rin. Tropa pala si Brother Ray. So sana, Brother Ray, manatutunan ka. Boy letra. Bro. Salamat, puti naman yung maayos yung platform mo, hindi ka ganina. Basta tayo, sharing lang. Bro, sana marami ka natutunan, bro. Mahalaga pa rin malaman ng tao talaga yung katotohanan sa personal nilang pagsusuri. Karapatan nila yon. Kaya ako, sabi ko pa lang kanina kay Bro Nash na hindi, kahit nung pumapasok sa live nila, hindi talaga ako nagbibigay ng talata. Pero ginagaranti ako naman, yung mga sasabihin ko, yun naman yung nakasulat. Hindi lang ako nagbibigay ng talata. Pero Uncle Ray, lagi ka tatambay, Uncle Ray, para tropa tips. Walang problema, Bro Nash. Basta may time lang, pag busy lang, matapat na si Bro Ray pag tinatanong, hindi web ng web. 2,000 years later. Pogi, anong kinaniban? Si Pogi. Wala, dating nasa Katoliko tapos nag-iglesia, nag-born again. Nag-iglesia ni Kristo, nag-born again. Sa ngayon, wala akong kinakaniban. Nag-sorry ako ayon sa Biblia. Sabi na sa Biblia na. Nagsusuri, kausapin natin to, bro. Kausapin natin to. Oo, nagsusuri. Pero, Balikin ka ni Uncle Boy Letra at Uncle Nash. Ilang taon na kaya yan nagsusuri, Uncle? ayun, Uncle George. Ito maganda yung tanong ni Uncle George. Ilang taong ka na nagsusuri, bro? Ako? Yes, bro. Sa ngayon, maghihigit ng 1 taon. Parang ganun. Isang taon, okay. Sa pagsusuri mo, Brother Pogi, Yes. ano yung method na ginagamit mo para masabi na tama ang unawa nito? Ano po yan? Naingay, dumana ka sa akin. Okay. So ano yung method na gamit mo para maunawaan mo yung talata na tama ang unawa ko compare sa unawa nila? Ano yung method mo, bro?
ano ko lang para sa akin, yung binasa ko lang muna, ay doon sa unang Juan, 1:4, ay unang Juan 4, doon, opo. Sabi ni Juan, ang pagkaintindi ko doon, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi niyong subukin kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw ng mga bulaang propeta na inyong narinig nasa sanlibutan na. Ngayon nasa sanlibutan na, sabi. Kaya ako nagsusuri ako. Okay. So ano nga yung basis ng ano yung method mo to understand the Bible or the passage in the Bible? So ano yung method mo para maintindihan yung mga verse? For example, tong verse na to, ito yung pagkakaunawa ko. Kumpara sa pagkakaunawa nyo. So mas tama yung unawa ko dito sa verse na to at mali yung unawa nyo sa verse na yan. Ano yung method mo para maging tama ka, bro? Ayon sa pagsusuri mo, bro. Ano yung method mo para masabi tama? Kung ano po yung natutunan ko sa Biblia o ano po yun? Ano yung basis mo? Anyways, ganito bro, para okay na. Uncle Boy Letra, pwede mo bang basahin yung unang Pedro? Yung sinabi doon na walang sino man makakapag... Ikalawang Pedro. Ikalawang 1. Pedro. So ito nga bro, no, para to sa iyo, no, para maghanap ka na ng church na yung tunay, yung tunay na nabi mo. Ikalawang Pedro 1:20-21, kung mahal mo talaga yung Biblia at gusto mo matutunan to, sabi ni Saint Peter, una sa lahat, dapat ninyong malaman, sabi dito, na dapat ninyong unawaing walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kaloob lamang ng tao, single person. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yun yung ibig sabihin sa inyo natin ni Brother Nash, na kailangan mo ng gabay ng mga tao na yun na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Yun yung church. So may hirapan ka talaga pag ikaw lang mag-isa. Correct. So pakibasa bro, unang Timoteo bro, 3:15. Unang Timoteo 3:15, ang sabi dito ay ngunit kung ako'y maantala, maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Yung bahay daw ng Diyos, yun yung iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Tama po yun. So para lang sa akin, ang tama talagang pakiramdam ko kasi nababanggit ng iglesia ng Diyos. Hindi para sa akin, hindi apostolika, Romana, hindi iglesia ni Kristo, hindi etc. Ang para lang sa akin, di kung ano yung nakalagay na iglesia ng Diyos. Di ba sa Isaiah sa kanyang tinatawag, tama di ba? Sa akin actually bro, ganito yan. Yung aking inanyuan. Taga mo na bro. Yung MCGI bro, na iglesia ng Diyos, hindi kasi siya proper noun sa Bible. So it doesn't mean hindi siya yung proper noun. Lalo MCGI, kasi yung MCGI hindi na nila magamit yan. Kasi marami na nakarehistro na iglesia ng Diyos sa Security and Exchange Commission. Madidemanda na yung MCGI. Ang ginagawa nila, nilagyan nila ng members, tapos may Church of God, tapos may international. Wala sa Biblia yun eh. Yun na yung proper name nila. So, ang ginawa nila, dahil Bible alone yung basis nyo, Biblia lamang. So, ibig sabihin, Biblia lang yung base nung pinagkuhanan nyo ng pangalan. Ang problema, sinobrahan nyo. Anong sabi dun sa ikalawang Korinto 4:6, huwag kayong magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So, dinagdagan nyo yung nakasulat. Kasi Bible alone lang kayo. Yung mga MCG, Bible alone. So, bakit nyo dinagdagan yung So, ngayon bro, ganito na lang. Bigyan mo natin ng isang hinta. Ito kasi sa Catholic bro, ganito. Ito lang, Catholic lang ang katuparan nito. Ngayon, pa lang to intro. Pero pwede kang magtanong about sa faith ng Catholic Church. Kumari sa pangalan. Kung magtataka ka bakit yung church ng Catholic Church
Bukod sa Catholic Church, meron yung nakalagay na St. Peter's Cathedral, St. Paul, St. Mary of ganto-ganto, nakapangalan sila or naka-address sa mga saints yung mga yung mga parokya ng church namin. Alam mo kung bakit? Tingnan mo to. Bigyan natin ng isang example, bro. Ano lang to? Pahapyaw pa. Palaisipan lang. Palaisipan lang. Sabi sa Isaiah 40 sa is. Sabi dito. 56 is. Tingnan mo ha. Tapos nakaparallel to sa New Testament. Sabi sa 5, ibibigay ko sa kanila ang aking bahay. Simulan natin sa 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga eunuko na nangingili ng aking sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin. Ibig sabihin yung mga tao ng Diyos. Yung mga masunurin sa Diyos, yung mga santo, mga banal, no? At nag-iingat ng aking tipan. Sabi sa 5, ibibigay ko sa kanila ang aking bahay. Yung Panginoon, bahay ng Panginoon. O yun yung church sa unang Timoteo 3:15. Sa loob ng aking mga pader, ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. So yung mga pangalan ng mga santo nasa mga bahay ng Diyos sa aking mga kuta at may mga alaala sa kanilang mga pader. So, sinong nakasunod dito? Bakit yung mga ibang church wala naman pangalan, hindi naman nakapangalan, naka-address sa mga santo? Sa mga taong pumipili ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos? Sa mga eunuko, sa mga leader ng church? Bakit kami, ito sa amin natupad to? Diba, St. Peter's Cathedral? Yung mga, sa amin, ano ba yung sa parokya namin? Nalimutan ko na. Bakit ganon? May tanong yata. Sige, Pogi. Di ba bawal magsamba sa Diyos? Sa Rebulto. Yan. Sa Rebulto. So, Rebultology. Mamaya na tayo dyan. Gusto mo Rebulto? Ngayon, ganito, bro. Pag nasagot ko ba yung tanong mo sa Rebulto, bro, nagsusuri ka ngayon, babalik ka ba? May chance ba na bumalik ka sa simbahan, bro? Kasi kaya kong sagutin yan. Maniwala ka sa akin. Lahat ng itatanong mo sa Rebulto, ng aral ng Catholic Church, pagdating sa Biblia, sasagutin ko talaga yan ngayon. Kasi nagsusuri ka, isang taon ka na nagsusuri, no? Ngayon, may chance ba, bro, na pag naipaliwanag ko sa iyo ng maayos, letra por letra, yung mga allegation nila, Elisoriano, ng mga ibang mga bulaang propeta, diyan sa modern time, babalik ka ba dito, bro? Sa bahay ng Diyos, sa ligid sa na katotohanan, na may mga pangalan, naka-address sa mga pangalan ng mga santo. Sabi nga sa unang Korinto 14:33, iglesia ng mga banal. Di ba kuya, di ba nasa 10 utos yun na huwag kang loload, tama ba yan? Sa larawan nila nyo, tama ba? Basahin natin. Sa Exodo 20, verse 4-5, nagkamali ng turo si Soriano dyan. Kinopya lang kasi ni Soriano yung mga turo ng mga naunang protestante. Kaya naparehas siya na mali. No? Dito sa Exodo 20, verse 4, sabi dito, no? Tagalog lang kasi yung binasa nila tsaka English, no? Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukitan na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa tubig sa ilalim. Sabi dito, huwag mo silang yuyukuran. Diba? Nandun sa 5 yung huwag yuyukuran. Pero sa verse 4, kung mapansin mo, huwag kang gagawa. Bakit bawal gumawa? Hindi sinabi na pwedeng gumawa, wag mo lang yukuran. Kasi marami pong larawan dito sa Bible na hindi naunawaan ng mga protestante. Sa Hebrew nito, meron ng Strong's Concordance dito, makapal to. Strong's Concordance, makapal to, no? Sa Hebrew, yung ginamit dito, do not make an idol. Sa ibang translation, sa Hebrew, pesel. Pag sinabing pesel, imahe siya, pero Diyos-Diyosan. Diyos-Diyos ang imahe. Diyos-Diyos ang imahe siya. So, paggawa pa lang, bawal na. Actually, magkaroon ka lang sa bulsa mo na mga Diyos-Diyosan, bawal na.
Matatalo ka na sa digmaan eh. So, mamaya mo na display yung Diyos-Diyosan, Brother Mochi. Pupuntahan natin yan mamaya. Ano muna natin. Ano muna. Total, tiwalag naman na sa MCGIC. Teka, lalaki muna ako Ngayon, nanto yan, no? Sa Hebrew, basahin ko. 10 utos muna tayo. Hindi naman kasi kami nakalabag dito. Kahit yung mga Israelita, naggumawa din sila ng rebulto. Hindi sila kasi ang tawag sa rebulto namin, bro, santo. Di ba, bro? Ang tawag namin sa rebulto namin, santo. Ayan yung pinagkaiba ng mga santo na sabi sa ikalawang Korinto sa 15:17, no, lumayo kayo sa kanila. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kayong humipo ng mga bagay na marumi at karumal-dumal. Ngayon, babasahin ko sa'yo. Itong Exodo 20, ang paliwanag ni Soriano dito, pwede ka naman daw gumawa ng larawan dito sa 10 utos. Huwag mo lang daw yukuran, walang sinabing ganun dito. Kasi dito, paggawa pa lang bawal na. Pero anong larawan? Yung larawan na Diyos-Diyosan, batay sa Greek. Basahin ko Ito. May Strong's Concordance ako dito. Pwede mo yan i-ask dito. Kaso matatagalan tayo pagbuklat. Tsaka ayoko masira to Ito tayo sa app. Exodo. Hindi kita dadayain 20. 20. Verse 4. Sabi ni Soriano, pwede naman daw gumawa ng larawan dito. Ay, hindi po. Bawal po gumawa ng larawan dito. Ang dapat, anong larawan? Mapansin mo yung curve image. Ayan, curve image. Hindi pa niluluhuran Verse 4 pa lang tayo. Hindi pa to niluluhuran. Click natin. Ito ay, napunta na naman tayo sa rebulto. Idol. Hindi pa siya niluluhuran, idol na siya. Tinawag na siyang idol. Paano mo tawaging santo to? Banal to. Ito yung banal, bro. Meron kasing mga banal na bagay. Levitico 22 talatang 2, sabi ni Yahweh sa mga Israelita, inyong igalang ang mga bagay na inilaan sa akin upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako ang Panginoon, ako si Yahweh. Sabihin santo na mga bagay or banal. Click natin yan. Ayan Kodesh. Tingnan mo. Sacred place or thing. Santo. Banal na bagay. Iba po yung banal na bagay. Iba po yung mga karumal-dumal. Yung mga karumal-dumal po, hindi mo pa yan niluluhuran, karumal-dumal na talaga yan. Actually, nakaplano pa lang po yan. Brother. May tanong ulit ako, brother. Bakit ang tao, bakit po ang tao linuluran? Kagaya kay Manalo, niluluran ni kasi po, si Hiran yung niluluran ng depende po sa lumuluhod. Pag ang Catholic Church po ang lumuluhod, yun po ay biblical. No? Yun po ay pagluhod ng paggalang. Nakasulat po sa Biblia yan, letra po letra. Hindi na naman kita, brother. Babasahin ko sa'yo, gusto mo? Pwede ba akong magbasa ng letra po letra, brother? Naraintindihan na kita. Doon naman sa tao, ipaliwanag mo sa akin. Talata, bro Paano mo ko maintindihan? Bibigay ko sa'yo yung talata dito, bro. Pag ako sumasagot dito, bro. No? Talo ko pa si Soriano dito. Talagang on the spot. Walang nagtuturo sa akin Si Soriano, mayroong headset sa tenga. No? Babasahin natin dito. Nasa bahay lang ako. Sabi dito sa una sa Old Testament muna tayo, no? Old Testament muna tayo. Dito sa mga sugo kasi ng Diyos, bro, no? Hindi lang luhod nga dito, tira pa dito, bro, tira pa. Old and New Testament ang gagawin nating example dito. Tumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nang nagtatakip silim, letra por letra, si Lot ay nakaupo sa pintuan ng bayan ng Sodoma. Sila ay nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila. At iniyukod
ang kanyang muka sa lupa. Pinagalitan ba siya ng dalawang anghel? Hindi. Inligtas sila, pati yung buong pamilya naligtas dahil sa ginawa ni Lot sa pag-approach niya sa mga anghel. Eh kung si Lot, yung mga protestante, makinig ka muna, tumahimik ka muna, para muna, hindi pa tapos. Kung si Lot, kung mga protestante, kaugali kung si Lot, kaugali ng mga taga-protestante, ay hindi yan naanuhin. Hindi yan igagalang eh. Hindi yan igagalang. So, dumirekta sa Diyos kagad eh. Hindi nadadandi, my Lord Savior alone. Ganon. Ang tanging tagapagligtas ko lamang ay Jesus Christ alone. Ganon. Hindi ako dadaan sa mga anghel. Ito, sa New Testament tayo. Kasi sa Old Testament, mga anghel lang sinusugo ng Diyos sa mga tao para sila maligtas. Ngayon sa New Testament naman, spiritual, yung mga apostol, isinusugo din ng Diyos para maligtas din. Dito sa Gawa, 16 talatang 29. Relax ka lang dyan bro, kahit hanggang mamaya tayo dito, kung papalarin tayo, no? Kung walang mamaya, wala akong gagawin. Pwede. Kasi nagsusuri ka, no? Gusto ko mag-focus sa'yo. Ang bantay ay humingi ng ilaw at tumakbo sa loob. Nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. New Testament. Anong ginawa nila Pablo at Silas? So nagpatira pa yung patira pa oh. Hindi nga luhod, tira pa. No? Alam mo yung tira pa, bro, matindi pa sa luhod yun eh. No? Nagpatira pa sila sa harapan nila Pablo at Silas. Magkaya Ano mo yung Sige Katoliko nga, at saka, kasi tira pa yan eh. Sa Katoliko, load po. Nagpapatira pa din kami bro, hindi ka updated, no? Sorry. So makinig ka muna dito. Makinig ka muna dito bro, nagpapatira pa din kami. Mga pare namin bro, nagpapatira pa. Lumuluhod din kami. Lahat na ng klase ng worship bro, nagawa na namin bago pa lumitaw ang mga nagsulputan. Makinig ka muna, no? So sinabihan ba nila Pablo at Silas yung wag mo kang magpatira pa. No, wag kang magpatira pa, nagkakasala ka. Walang ganun dito bro eh. Walang tayong mabasang letra po letra na ganun dito. At iniligtas po ni Pablo at Silas iyon sa pamamagitan ng bautismo at ang kanyang buong pamilya. Buong sambahayan. No? At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Same scenario sa Genesis 19 verse 1, nung nagpatira pa at yumukod si Lot sa harapan ng dalawang anghel, naligtas naman yung pamilya ni Lot. Dahil nagpakumbaba po yung si Lot at ganun din po yung nagpakumbaba yung bantay. Kasi po mapagpakumbaba kami. Sabi ni Saint Paul, kayo yung magkaroon ng ugaling kaisipan na kagaya kay Kristo na magpakumbaba, maging mababang loob. Efeso, Pilipos 2:6. Ngayon, tuktungan natin bro kasi ako talaga bro, maniwala ka sa akin pag magtanong ka naka-detailed kasi dito. I-detailed ko sa'yo, hindi kita bubulahin dito, hindi kita uutuin dito. Puro dito talata. I-detailed ko sa'yo. Sige na brother, mababa na ako. Oo. Mababa ka na? Sayang naman, ipapaliwanag ko pa sa'yo yung sa Rebulto bro. Mamaya babalik ako. Sikaso muna ako. Alright. Sige, balik ka bro Balik ka. Sayang naman no. Mabalik ka dito sa Catholic Church bro. Ito talaga yung tunay na simbahan dinatag ni Kristo. Sayang naman. No? Madala mo pa yung pamilya mo dito. May dinadada dito si may dinadada dito si Bal. Bal, akit ka nga dito, Bal. Si Bal, apakit naman si Bal. Hindi na kasi ako nakakapagbasa ng Bal, comment akit ka section. dito, maraming space, dalawa pa oh. Kung may Dito lakas mo ka ingat ng loob. yung sinasabi mo. Hindi naman kita dito eh, no? Dito mo ingat sa taas yung inaano mo. Sabi niya kasi ni Bal, may nanay daw ba ang Diyos? Meron po eh. Kasi nagkatawan tao. May nanay siya, kagaya ng tao, nagkatawan tao. Si Jesus Christ, natutulog siya, kumakain siya, namatay din siya. Naging baby rin siya. Lahat po ng attribute ng pagiging tao napunta kay Jesus Christ kasi po siya ay nagkatawan tao, yung Diyos na nagkatawan tao. At anong purpose po niya? Bakit siya nagkatawan tao? Ang isa dito, ito babasahin natin dito Deuteronomy
5. Gusto, basahin na lang natin yung letra po letra eh. Mateo, yung Luke, pag yung ina ng aking Panginoon. Lucas 41:44 yata yun. Teka, tinan natin Biblia. Okay. Actually, kabisado ko na yung Lucas eh. Bakit nangyari ito sa akin na ako'y dapat dalawin ng ina or nanay sa Tagalog na modern, ng aking Panginoon? Yung Panginoon dito with the capital letter P, Diyos po yan, nakapit lang po yan sa Diyos. Ito, meron akong Strong's Concordance dito. O, tingnan natin, basahin natin yung Lord dito sa Lucas 1:43. Hindi, wala tayong mag dito, dayaan dito, no? Lucas 1. Actually, kahit hindi na umabot sa 41, 36 lang hanggang 38, mapapaliwanag sa Lucas yan eh. Oo kailangan kasi dito mga letra po letra dito isampal sa mga mga may Mother of the Lord. Mother of the Lord. Ano yung Lord dito? Sa Strong's. Yung meaning Oreo. God. Ayun pala, umpisang word God, Lord, Master. Ano ba naman yan? Ayun Balo, basahin mo God, Lord, Master, o kaya Sir. Ano kaya ibig sabihin ng Sir? Mababang uri kaya yung Sir? Ano to, bro letra, saan app yan ginagamit mo? I-PM, kung kasali kayo sa GC, pinapamigay ko tong, eto, sa ano lang to? Strong's Concordance sa Play Store. Hanapin nyo doon. Ngayon, kung hindi nyo makita, meron nga akong Bible dito na rare na, Bible app rare, hindi na siya madadownload sa mga site at saka sa Play Store. Sa akin na lang, pwede ko sa inyo ipamigay. May dinadakdak pa si Bal, sabi. JP. Ayan. Ay. Ayan na, umakit na. Bal, ito na yung hinahanap mo. Lord. Yung God. Lord. Yung God created the heaven and the earth. Walang ina yun. God yun. Si Jesus nagkatawang tao, yun ay may ina. Yun ay may ina si Jesus. Pagkatawang tao. Yung Hail Mary, Mother of God. God created heavens and earth. Tumahimik ka muna, nanggigigil ka. Gusto mo ganito na lang. Ang rules ko dito, tumahimik ka muna bro Ang rules ko dito, kung gusto mo magpahayag dito, alam mo na. Rosary. Alam ko God na. created heaven. Tumahimik ka muna. Ginawa niya si Maria. God gumawa ni Maria. Si Jesus, nagkatawang tao, kaya siya may ina. Ayun naman pala kuya Yan naman pala, alam mo naman pala Naniniwala naman pala siya na Diyos si Kristo. No, ngayon tumahimik ka muna diyan. Tutol yan. Alam mo saan tutol yan? Sa Rosary. Ito, Rosary. Kaya nga Gano ito. Debate tayo. Kung gusto mong magdaldal dito sa taas, debate tayo. Patutunayan ko sa iyo na ang aral namin patungkol sa pagro-rosaryo ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia. Kinasihan ng Diyos batay sa Biblia, Gusto mo Kuya, hindi mo pala ipapaliwanag ng maayos at wala kang naipakitang referensya. Sabi niya, naipaliwanag ko na ng wala hindi ko naipaliwanag ng maayos dito. Gung talaga. So, kung gusto mong magdadaldal ay baka natakot na bro. Baka iba talaga pag bid. Baka naniniwala pala siya na Diyos si Kristo, bro. Umakit ka ulit dito. Ay kaso, nabasa ko naman natin dito, yung Lord dito, si Jesus Christ, God, Mother of my Lord. Hindi naman sinabing Mother of human. Wala sinabing ganun dito, bro Ang sabi ng letra po letra sa Biblia, Mother of Lord. Mother of the Lord. Ayan, Lucas, basahin mo yung May bibigay ako sa iyo mga talata. Basahin mo yung Lucas 1:36 hanggang 42. Mapapaliwanag sa iyo ng Biblia kung ano yung ibig sabihin ng ina ng Diyos. Pag mabasa nyo dito, Mother of human only, human nature only, talo na ako end ko na itong live. Mother of my Lord. Kasi yung persona na Lord, na divine, yun mismo yung may nanay,
yung second divine person kung Trinitarian ka man. Kaya nga, duda ako sa pagiging Trinitarian tuloy ng mga Protestante pag ganyan yung stand eh. Yung mga Protestante. Saka di ba Kuya JP, ang Lord, hindi lang naman kay Kristo pinapatungkol yun eh. Nauna pa nga gumamit ang Diyos Ama eh. Di ba? Unang gumamit ng salitang Lord ay Diyos Ama. Yes. Ganto. Akit siya. Bro, Bal, ang rules dito, hindi dito pwede, hindi ka magpapaawat na para kang may sira. Kailangan dito pag sinabi kong quiet muna. Tapos meron kang time magsalita. Parang ano ba? Parang bumibili ka sa tindahan ng ayos. No? So akit ka dito, kung gusto mo lumaban sana ng debate sa Rosario, bigyan kita ng partida, gusto mo Bible lang tayo. Strong concordance lang tayo, pwede na. O wala nang outside reference, para hindi na kayo mahirapan kasi wala naman kayong history, kaya kamakailan lang naman kayo. Laban ka sa akin debate, bro. Kung ayaw mong lumaban ng debate, huwag ka na magpahayag, magtanong ka lang. Ayun ang rules dito eh. Wala kayong magagawa kasi sa akin live to. Ako gagawa ng rules dito, di ba? So ayan. Ayan, bro. Okay na yung kasunduan. Kung gusto mo magpahayag, debate tayo, makakapagpahayag ka. Hindi ko kailangan ng debate kasi alam ko na yung mga totoo. Huwag ka na, doon ka na lang sa baba, bro. O, diyan ka na lang. Ay, nako. Di ko kasi kayang sigmurain yung kayo yung magpapahayag sa live ko. Ayokong maging sanhi pa ako ng mga ginagawa nyong kababalaghan. Hindi ko na kayang sigmurain yan. Kung gusto nyo, magpapahayag kayo dito pero i-cross-exam ko, cross-exam kayo sa pamamagitan ng debate. Pero magpapahayag kayo dito ng mga aral ng Diablo, wag na lang. No, pwede kayo dito magtanong. Ulitin ko, pwede kayo dito magtatanong kayo, pero bawal kayong magpahayag, okay? Kung gusto nyo magpahayag, debate, pwede. O, dadagdagan natin yung oras nyo. 10 minutes lang sa akin, 12 minutes sa inyo. Okay yan. So, yun. Okay na, nasagot na natin yung ina ng Diyos. Meron pala. Pubira. Hindi kayo nagbabasa ng Biblia nyo. Mother of the Lord. Yung Lord dito, God. Okay na. Ay, nako. Next. Basa-basa kasi ng Lucas 1:36. Paborito natin yung mga Katoliko, Lucas 1. No? Oo. Lucas 1:36 hanggang 42 magkakatapos na. Sayang kasi magdi-discussion sana tayo about sa Rosario. Kung may lalakas lang ng loob na lumaban dito lang patungkol sa Rosario. Saka magandang itopic yan, magpapasko na Oo. Diba? Sok na sok sa isang dalaga maglilihi